Tama na sa drama mo, Tiffany. Hindi na tumatalab sa akin ang mga ganyan. Kapag sinabi kong tapos na tayo, tanggapin mo na lang. Naubusan na ng pasensya ang lalaki sa babaeng naglulumiyad at sa mga napapadaan. Kaya't lalo pang nainis ang lalaki sa makulit na si Tiffany. Ako nga, Huwag mong ipilit, Clinton, dahil mahal kita. Kaya kong gawin ang lahat ng gusto mong ipagawa sa akin. I promise, araw at gabi, sisikapin kong mapasaya ka. Lahat gagawin ko. Just please, huwag mo lang akong hiwalayan. Nagkalat na ang eyeliner sa kanyang pisngi, dahil sa mga luhang kumawala mula sa kanyang mga mata. Ngunit tila hindi siya pinakikinggan ng lalaki. Malakas na inalis nito ang kamay niyang nakakapit sa binti nito. Ngunit sa kabila ng sakit, sumunod pa rin siya dito. Muli siyang nakiusap, ngunit marahas na hinagod na mapanuyang tingin ng lalaki si Tiffany, na mahigpit na kumapit sa kanyang binti. Tila isang linta na mahirap tanggalin. I'm done with you. Una pa lang, alam mo nang madali lang akong mapaso sa babae, kaya tigilan mo na ako. Mas lalo ka lang mapapahiya. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, ang tanga-tanga at despeyada mo, Tiffany. Yan ang mga bagay na ayaw ko sa isang babae, madiin niyang sabi. Sa kawalang lingon likod na iniwan siya nang lumuwag ang kapit nito sa kanyang binti, dulot ng mga salitang ibinabato nito. Wala nang nagawa ang babae kundi ang umalis, habang lahat ng mga ususero at ususera ay nakatingin sa kanya. Mariin niyang pinawi ang luha at kumuha ng wipes mula sa kanyang sling bag upang punasan ang magulo niyang mukha. Diretso siyang pumunta sa bar. Ibinuhos ang labis na sakit na dulot ng isang lalaki na minahal at sineryoso niya, si John Ethan Bautista. Habang panay ang lagok ng hawak na bote ng margarita, nakipagsayaw siya sa kung kani-kaninong lalaki, hanggang sa may isang matikas na lalaki ang nag-aya sa kanya na magtungo sa pribadong lugar, na agad niyang pinaunlakan. Idadaan na lamang niya sa ligaya ang sakit na idinulot sa kanya ni John. Anong nangyayari? Nakatenga pa rin ang truck na ito. Asan ang driver na magde-deliver ng mga yerong, patungong Batangas? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa loob ng warehouse na pinag-iimbakan ng kanyang mga produkto. Dumating si Mang Tomas, isang lalaki na sa kanyang tantya, ay nasa 40 S. Isa sa mga pahinante ng driver na hinahanap niya. Sir, may sakit po si Pereng Jasper. Nasa ospital ho siya ngayon at inaalam kung ano bang karamdaman ng driver namin na yon. Bigla na lang ho siyang nagkulot, impormang sabi nito. Konektado ba sa trabaho ang pagkakasakit niya? Tanong niya, bumaba ang tono ng kanyang boses. Kahit istrikto siya sa trabaho, maawain at matulungin din siya, lalo na sa mga tauhang nagtatrabaho sa kanya. Alam niyo naman po ang kalagayan kapag mahirap. Si Pereng Jasper, kahit gabi, nagtatrabaho pa rin. Nag-iipon siya ng pera para sa nalalapit na graduasyon ng kanyang anak na lalaki. Hindi na yata kinaya ng katawan ang pagod at puyat, kaya dinapuan na ng sakit, saad ni Mang Tomas. Pasaway, pwede namang mag-advance sa akin. Bakit kailangang magpakapagod pa ng husto? Nasaan ba siya nakakonfine para maabutan ko siya ng tulong? Seryosong sambit niya. Tinignan niya ang relo, magtatanghali na pala. Tinext niya ang sekretary na ischedule ang meeting niya with Iron Group of Corporation, dahil mas mahalaga ang buhay ng tao, kaysa sa makukuha niyang pera. Tumango naman si Mang Tomas at dinala siya sa ospital, kung saan naroon ang isa sa masisipag niyang driver. Kamusta ho siya? Bungad niya sa asawa ni Mang Renato, si Aling Faye. Maayos naman daw po, sabi ng doktor. Masyado lamang daw pong inabuso ang katawan sa trabaho, kaya tinirang kaso. Sagot ng ginang. Dumukot si Clinton ng 5,000 mula sa kanyang wallet, at inilagay ito sa palad ng ginang. Gamitin niyo itong perang ito, para gumaling agad si Mang Renato. Kung may sobra naman, gamitin niyo sa pang-araw-araw niyong gastusin. Pakisabi rin ho kay Mang Renato na huwag na muna siyang magtrabaho, hanggat hindi pa niya kaya. Bumalik na lang ho siya kapag kaya na niyang talaga. At huwag ho kayong mag-alala, dahil makakatanggap siya ng buwanang sahod, kahit hindi pa siya pumapasok. Anya, sa kainayos ang kanyang pang-opisinang suo. Magpapaalam na rin ho ako, dagdag pa niya. Maluha-luha ang ginang habang tinutupi ang pera at ibinubulsa ito. Maraming salamat po, Boss Clinton. Hindi ko na talaga alam kung saan kukuha ng pera para sa bill ng asawa ko. Salamat po ng sobra, tumulo ang luha ng ginang sa labis na gala. Wala hong anuman. Mauna na po ako. Alam, sagot niya, na malugod namang tinugunan ng lumuluhang babae. Pinagtaksi na lang ni Clinton si Mang Tomas, dahil kailangan niyang umuwi upang ipasa ang responsibilidad sa kapatid tungkol sa kanilang kumpanya. Nakapagdesisyon na kasi siya na lamang ang magde-deliver ng mga yero sa Batangas.
Nais din niyang magkaroon ng pahinga, at magagawa lamang niya iyon kapag naging simpleng mamamayan siya. Alex, nandiyan ka ba sa loob? Kinatok niya ang kwarto ng kapatid. Dumiretso siya sa kwarto nito nang makauwi. Yeh, bliyeway, sagot nito na may bahid ng pagkabagot habang pinagbuksan siya. Huhulaan ko, may kailangan ka na naman ba? Umirap ito sa hangin. Dahil kilalang-kilala na niya ang nakatatandang kapatid, hindi ito basta-bastang lalapit sa kanya nang walang dahilan. Meron nga, kaya mag-ayos ka na ng sarili mo, dahil makikipag-meeting ka with one of our biggest investors. Anya rito, na nagdulot ng pagtaas ng isang sulok ng labi ni Alex, pati na ang isa niyang kilay. Seriously, bro. Kadarating ko lang from business trip, tapos meeting na naman. Reklamo nito, kontra sa nais ipagawa ng kapatid. Kay dad ka na lang humingi ng tulong. Huwag sa akin, dahil stress at pagod ako. Anito, at tila plano na nitong isarado ang pinto. Ngunit iniharang niya ang isang kamay sa pinto, at marahas na tinabig ito. Kilala mo naman yung si dad. Sa tingin mo ba susuportahan niya ang karito ko? Hindi kaya. Sige na, Alex, I'll give whatever you want. Kondo, car, or money, basta pumayag ka lang. Pang-engganyo at pamimilit niya. Ngunit wala man lang siyang nakitang katiting na interes sa mukha ng kapatid. Meron din ako kung anong meron ka. We're siblings, bro, and we're both billionaires. Iritadong sambit nito. Alex naman, please. I need a break. Isa pa, walang ibang magde-deliver ng mga yero, patungong Batangas, dahil nagkasakit yung driver. Kaya nagdesisyon akong ako na lang ang magde-deliver ng mga yero doon. 1 month lang, Alex, please. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakiusap siya sa kapatid. Okay fine, pero pag ikaw nilalapitan ko para humingi ng tulong, wala man lang akong natatanggap. Iling-iling nitong sabi. Okay na ang una't huli, kuya, may ding sabi pa nito, bago tuluyang isarado ang pintuan ng silid. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Clinton. Thanks, brother. Next time, sagot naman kita, sabi niya bago umalis sa harapan ng silid nito, matapos itong tapikin sa braso. Napailing-iling si Alex, dahil alam niyang malilintikan siya sa kanilang ama. Matanda na siya at alam na kung anong tama at mali. Sana lang ay hindi humantong sa takwilan ang desisyon ng kanyang kuya, habang nakatingin siya sa papalayo nitong kapatid. May ngiti sa labi, mabilis na tinungo ni Clinton ang kanyang sariling silid. Hinalungkat niya ang wardrobe, para maghanap ng kupas na pantalon na kanyang gagamitin. Napangiti siya nang may mahanap na lumang pantalon at shirt. Isinuot niya ito at kumuha ng sombrero. Kumuha rin siya ng backpack, at inilagay ang ilang bagay na kailangan niya sa safe. Kailangan niyang magdala ng pera, dahil matatagalan siya sa kanyang destinasyon. Naisip din niya na baka doon niya mahanap ang ideal girl na noon pa niyang nais makasama. Ngayong 30 na siya, nais na niyang lumagay sa tahimik na buhay. Sa dami ng mga nakarelasyon niya, wala man lang sa mga ito ang housewife material na tipo niya, yung makakasama niya na panghabang buhay. Tinapos niya ang pag-aayos at agad na umalis. Nagbilin na lang siya sa kasambahay na sabihin sa kanyang ama na mawawala siya ng 1 buwan. Sir, bakit ho ganyan ang suot niyo? Takang tanong ni Mang Tomas nang salubungin si Clinton sa warehouse. Dahil ako na magiging driver niyo, Mang Tomas. Tara na ho, dahil mahaba-haba pa ang babahihin natin. Anya, marahang hinila si Mang Tomas patungo sa mahabang truck ng kanyang mama. Nakapamukaw ng ulo si Mang Tomas. Labis na nagtatanong kung bakit kailangan pa ni Sir na magmaniho, gayong marami naman itong pwedeng utusan na gumawa sa trabaho ni Mang Renato. Umabot ng 6 na oras ang kanilang biyahe. Umalis sila ng 10 oras at nakarating sa Batangas bandang 4 oras ng hapon. Nagkumpulan ang ilang kalalakihang magbababa ng dineliver nilang yero. Tumulong na rin si Mang Tomas, at habang kausap ang manager, napansin ni Clinton na nagdilim ang kanyang paligid nang bumangga siya sa isang babaeng abala sa paglilista sa hawak nitong maliit na notebook. Sorry po, hinging paumanhin ng babae sa kanya. Napalunok si Clinton nang lingunin ang babaeng bumangga sa kanyang likuran. Hindi ito katangkaran, maliit lamang, ngunit napakaamo ng mukha. May katamtamang tangus ang ilong at manipis na mga labi, porselana ang kutis, at itim na itim ang buhok na hanggang dibdib. It was love at first sight, nasisigurado ni Clinton. Okay lang, malaki ang kanyang ngiting tugon sa babae. Pinulot niya rin ang nabitawan nitong ballpen at notebook at pinasadahan ng tingin. Kukuha ka ba ng orders dito? Tanong niya, na agad namang tinanguan ng babae. Ibinigay ko na sa iyo ang pinulot na gamit mo, sabi niya. Salamat, ani ng babae. May sariling hardware ang pamilya ko at ako na ang nagpapalakad doon dahil mahina na si nanay. Dagdag pa nito,
na bawat buka ng labi nito'y tila nakasunod sa kanyang atensyon. Ganun ba? Kailangan mo ba, miss, ng katulong? Pwede ako, pagpipresenta niya sa sarili. Naku, hindi na. Kasama akong 2 trabahador ko. Tanggi nitong ikinabagsak ng balikat ni Clinton. O sige, pasensya ka na ulit ha. Anito at iniwan na siya. Naiwan si Clinton na may ngiti sa labi, habang tinatanaw ang babaeng kauna-unahang kumuha ng kanyang atensyon at interes. Pag lumingon ka, akin ka, mahina niyang sabi, sabay kagat sa ibabang labi at naghihintay ng paglingon nito. Ngunit bigo siya. Muli siyang napangiti ng mabuo sa isipan ang isang hamon. Taibigin niya ito. Pumasok na muna siya sa dalang truck upang iparada iyon. Tumawag siya sa tauhan niyang namumuno ng warehouse upang magpadala ng taong magmamaniho ng truck pabalik sa Maynila. Sinabi ng tauhan na bukas na lamang dahil padilim na, at sinang-ayunan niya ito dahil may katwiran naman. Matapos maiparada ang truck, hinanap niya si Mang Tomas. May kausap ito, ngunit nang makita siya, agad na nagpaalam sa kausap at lumapit kay Clinton. Kumain na ho tayo, Mang Tomas, sabi niya rito, na tinanguan naman agad ng lalaki. Naglakad na siya palabas ng pinagbagsakan nila ng kanyang produkto at pumunta sa isang karenderya na pinili niyang kumain. Nagtanong-tanong na rin siya kung maaari silang magtuloy ngayong gabi. Nang matapos silang kumain, napadpad sila sa isang malapit na motel. Inagiyagaan na iyon ni Clinton dahil magpapalipas lang naman sila ng gabi. Pagsapit ng umaga, nag-almusal na sila at hinintay na lamang ni Clinton ang taong darating upang manyobrahin ang truck pabalik. Ipinasama na rin niya si Mang Tomas. Tanghali na nang dumating ang kanilang hinihintay. Inakain muna niya ang tauhan bago binigyan ng pocket money at pinalaro ito. Bumuga ng hangin si Clinton bago binalikan ang manager na kausap niya kahapon. Nais niyang alamin sa logbook ng mga ito ang impormasyon ng babaeng nagustuhan. Matapos makuha ang detalye ng babae, agad na siyang umalis. Laking tuwa niya nang malaman na ang katapat na apartment ng Hardwar ay bakante, kaya doon siya mananatili. Swerte ka nga naman, anin niya sa isip nang ibigay sa kanya ng may edad na babae ang susi ng silid na tutuluyan niya. Salamat ho, anya sa ginang, na nagpasalamat din sa kanya nang maibigay na niya ang perang kabayaran sa pagstay niya sa paupahan nito. Inayos muna niya ang upahang silid at saka inayos ang kanyang mga gamit, pati na ang kanyang mga dami. Mas pinili niyang mamili sa ukay-ukay para mas maging kapanipaniwala ang pagiging simple at mahirap niyang tao. Salamat, Sir Pogi, saad ng tindera sa binilhan niya ng mga pantalon. Tumango na lamang siya rito dahil wala siyang panahong makipaglandian. Pagbalik niya sa apartment, naligo siya. Napangiwi siya dahil napakalamig ng tubig na nagmumula sa gripo. Tanging balde at tabo lamang ang gamit niya. Napabuntong hininga siya dahil sa layo ng kanyang ginagalawan ngayon kumpara noong nasa Maynila siya. Bakit ba ako nag-iinarte? Ginusto ko to, anya sa sarili at sinimulang buhusan ng tubig ang sarili. Nanginginig siya sa lamig ngunit tiniis iyon. Binilisan na lamang niya ang pagligo. Pagkatapos, naghanda na siya para sa planong paglapit sa dalagang natitipuhan. Kung suswertehin, mag-a-apply siyang trabahador dito upang mapalapit lamang siya rito. Sa kabilang dako, kasalukuyang nagpapahanap si Catherine ng isang driver. Si Mang Kanor, na matagal ng driver sa Hardwar nila, ay nagpaalam na sa kanya dahil iyon umano ang kagustuhan ng anak nitong magkaroon ng maayos na trabaho. Kamusta, Tony? May nahanap na ba kayo? Tanong niya sa nag-iisa na lang na driver. Wala pa ho, ma'am. Karamihan kasi ng kilala kong driver ay mas gustong mag-abroad o kaya sa Manila magtrabaho dahil doon ang malaking kita. Pero susubukan ko rin pong maghanap, wika ni Tony. Maglagay kaya tayo ng kartolina sa labas na naghahanap tayo ng driver, suhestyon niya, na agad namang sinang-ayunan ni Tony. Ilang minuto lang ang nakalipas nang maisagawa ang kartong sinulatan niya. Meron na agad lumapit sa kanya. Nangungot ang kanyang noo, dahil sa pamilyar na mukha na nagtatanong kung pwede ba itong mag-apply. Nagkita na ba tayo sa kung saan man, kuya? Para kasing pamilyar ka sa akin. Pilit niyang alalahanin kung saan niya nakita ang perpektong mukha ng simpleng ngunit matikas na lalaking nasa kanyang harapan. Sa may steel touch. Doon tayo nagkabunggo, ngiting sagot niya, na ikinataas ng kilay ni Catherine. Oh, tanong lang ha. Ano nga palang dahilan at dito mo naisipang mag-apply? Don't get me wrong ha, pero mukha kang anak mayaman na nagpapanggap lang na mahirap, ngiti niyang sabi. Napaubo si Clinton at napakamot sa isa niyang kilay, sabay alanganing ngumiti. Maalaga lang talaga ako sa katawan, pagdadahilan niya. Naghahanap din talaga ako ng trabaho, para makapag-ipon,
dahil nagpaplano akong tumayo ng maliit na negosyo kapag nagkaipon ako. Dagdag niya. Opo, ma'am. Dati na rin akong naging truck driver sa isang manukan. Gusto niyang matawa sa kanyang naging sagot ngunit pinigilan niya ito upang maging kapanipaniwala ang mga tinuran niya. Ngumiti si Catherine dahil sa wakas ay may kapalit na ang umalis niyang driver. O Sage, hired ka na. Ako nga pala si Mia Zamora, pero kadalasang tawag sa akin ng mga empleyado ko rito ay Kath. Sambit niya habang naglahad ng kamay. Tinanggap naman agad ito ni Clinton. John Ethan Bautista. Pakilala niya sa sarili nang may ngiti sa kanyang labi. Tumango si Catherine at pagkatapos ay binawi na ang kamay mula sa lalaki. Halika na at nang maituro ko sa iyo ang magiging trabaho mo rito. Iginya niya si Clinton patungo sa likod ng kanyang tindahan kung saan naroroon ang isa pang truck. Wala yung magiging kasamahan mo na si Tony dahil nag-deliver ng order. Kaya ako na lang ang magsasabi. Magtuturo ako ng mga dapat at kailangan mong gawin, Anya. Itinuro niya ang kulay asul na truck. Yun ang truck na palagi mong gagamitin kapag may mga customer na bumibili ng graba, hollow blocks, at iba pa. Hindi naman gaanong kahirap ang trabaho mo dahil magmamaneho ka lang naman. Meron namang mga pahinante na siyang magbababa ng mga karga ng truck mo. Kaya hindi mo kailangang kabahan. Pagbibiro niya rito. Sanay ako sa mabibigat at mahihirap na trabaho. Kath, pagmamayabang niya pa. Naku, binibiro lang naman kita. Ganito rin ako sa mga empleyado ko eh. Paliwanag niyang tinanguan naman ng lalaki. Wala pa namang customer, kaya sumama ka na muna sa akin sa tindahan para kapag may mga mabibigat na bubuhatin, ipapagawa ko sa'yo, Anya. Sinunod naman agad ng lalaki. Sabay na nga silang pumasok sa tindahan. Nakita pa ni Catherine ang pamimilog ng mga mata ni Nina, ang nag-isa niyang tindera, nang masulyapan nito ang bagong hardin nilang driver. Hoy, pasukan ng langaw ang bibig mo, kay biro niyang pukaw sa pagkatulala nito. Mamkat naman, nahihiya itong nagbaba ng tingin dahil sa pagkapahiya. Dagdag pa ang paglingon sa kanya ng kasama na mom niya, kaya't nakita nito ang kahiyahiyang ekspresyon niya. Ay sos, nahihiya ka pa. Ayos lang na pagpantasyahan mo itong si Clinton at mukhang single pa naman. Biro niya sa dalagang napapakamot na lang sa ulo. May nobyo na ako eh. Napahanga lang naman ako dahil ang pogi ng driver natin, depensa nito. Natawa naman si Catherine dahil binibiro niya lang naman ang dalaga. Malay mo magbago pa ang isip mo kay Fred, dagdag niya pang ikinasimangot ni Nina. Dahil kahit naman hindi kasing gwapo ni Clinton ang nobyo niya, hindi niya ito kailanman ipagpapalit dahil mahal na mahal niya ang kauna-unahang nobyo niya. Siya. At may customer na. Mamaya na lang tayong magkwentuhan, Anya. Iniwan na ang dalaga upang harapin ang paunang customer nila ngayong umaga. Naging busi ang tatlong tao na nasa loob ng tindahan dahil sa dagsa ng mga customer. Nakakadalawang balik na nga, yung si Ate Gil dito oh. Tingin ko type ka niya, Clinton, kaya kung todong pakite sa'yo kapag lumapit sa'yo eh. Wika ni Catherine nang umalis na ang isang babae na puno ng kolorite ang mukha. Nga. Karamihan sa mga namimili sa atin ngayon mga babae, iba naman mga binabae eh, pagsang-ayon naman ni Nina. Yun nga lang eh, tagi-isang piraso ang mga binibili. Halatang dahilan lang nila, yun para makita ang pogi nating kasama, dagdag pa nitong ikinatango-tango ni Catherine. Hindi naman siguro nahihiya ang depensa ni Clinton, kahit na ang totoo'y, nahahalata niyang mga nagpapapansin lang ang mga dumadagsang mumi. May, doon ka na muna sa likod, Clinton. Dahil iyan na naman ang mga babaita, o tandang-tanda ko, yung mga pintadong mukha ng mga paparating eh. Nasasayang lang, yung mga plastik at dyaryo ko sa ilang piraso na binibili nila, para lang makakita ng gwapo. Iling-iling na utos niya sa lalaki. Gustong matawa ni Clinton sa pagsusungit ni Catherine, sa naunang babae, na nais bumili ng 5 pirasong una medya na pako. Gustuhin niya mang nasa tabi lamang siya nito'y hindi maaari, dahil baka madamay pa siya sa mga sinusungitan nito. She's kind of cute, Anya. Napangiti bago tunguhin ang kinaroroonan ng truck na gagamitin niya. Tinesting niya muna saglit ang sasakyan, para naman magamay niya. Mga ilang minuto rin siyang nag-test drive, bago siya tawagin ni Catherine. Mag-deliver ka ngayon, pogi, Anya. Nagpangiti sa lalaki nang makalapit ito sa kanya. So, nagagwapuhan ka rin pala sa akin, pilyo niyang tanong. Pogi ka kaya? Oo, kaya. Sige na, mag-deliver ka na. Inosenteng tugon nito. Bigla-bigla na lang ikinasaya na malamyos ni Clinton. Hala siya. Bakit ka nagmudance diyan? Nabibigla niyang sambi. Sabi mo kasi pogi. Sige na kaya sinayawan kita, mapagbiro niyang rason. Trending yon sa SOCMD, pagpapatuloy niya pa.
Sira ulo. Ang sabi ko gwapo ka tapos sige, na't magtrabaho ka na. Yun ang tinutukoy ko, napapanganganglitan niya nito. Ganun ba? Sorry. Wagas ang kanyang ngiti, lalo na nang umiling-iling ito sa kanya, ngunit may ngiti naman sa labi. Damn, kinikilig yata si Junjun. Pilyong ani ng kanyang isip bago sundin ang sinasabi nito. Buong biyahe ay nakangiti lamang si Clinton. Kinilig pa nga ang babaeng pinagbagsakan nila ng graba at semento, dahil sa pag-aakala nitong para sa kanya ang matamis at nakasisilaw ng ngiting yon ni Clinton. Iba yung ngiti natin, boss Hulaan kong dahil yan kay Ma'am Catherine bulalas ni Steve na siyang pahinante ni Clinton. Halata bang masyado siyang dahilan? Wala siyang plano na sarilinin ng damdamin para sa amo nilang babae. Naku, boss, mabibigo ka kay Ma'am Catherine dahil may nobyo na yun. Anitong biglang ikinapreno ni Clinton sa minamanihong truck. Kamuntik pang masubsob si Steve. Mabuti na lang at napahawak siya sa bintana ng sasakyan. Boss naman, bigla-bigla kayong nagpepreye. Reklamo nitong salusalo ng isang palad ng dibdib. What did you just say? Tila nabingi siya sa sinabi nito kanina, kaya niya ito pinauli. Kako, may nobyo na ang boss natin. Isang engineer, boss, kaya wala kang laban doon. Sagot nitong hihinga-hinga. Matagal na ba sila? Seryosong tanong niya. Matagal-tagal na rin. Kasal na nga lang ang hinihintay ni Ma'am Kat. Kaso, mukhang hindi pa yata hihilingin ng lalaki. Sagot nito sa kalumapit sa kanya ng bahagya. Ito atin-atin lang, bossa. Nadinig ko kasi sila nina, at Ma'am na nag-usap noon na ibibigay lang daw ni Ma'am ang bataan niya kapag kinasal na sila. Palagi raw kasing pinag-aawayan ng dalawang bagay na yon. Na kesyo hindi raw totoong mahal ni Ma'am. Yung hambog na lalaking yon, dere-deretsong salaysay nito. Hindi ko alam na maitis ka pala. Nasabi na lamang ni Clinton sa kanya, muling minaniho ang sasakyan. Wala siyang plano na tumigil sa may tihi. Mapaibig ang dalaga, wala sa bokabularyo niya ang salitang suko, lalo na, at hindi pa naman nakatali ang babeng gusto niya. Natapos ang maghapong naglalaro sa isipan ni Clinton ang mga nalaman tungkol sa babaeng natitipuhan. Nag-isip siya ngayon ng hakbang kung papaano mapapaalis sa buhay ng dalaga ang pesteng nobyo nito. Ngunit magagawa niya lamang yon kapag nalaman niya na kung sinong lalaki. Tapos na siyang magluto ng kanin sa biniling rice cooker, nang may kumatok at mula yon sa kanyang pintuan. Sigurado siya kaya naman dali-dali niyang pinagbuksan ang kanyang panauhin. Magiliw niyang bati sa dalaga nang masilayan ang maamong mukha nito. Bumaba rin ang kanyang tingin sa hawak nitong tupperware, na may lamang ulam. Sumobra kasi yung niluto ko, kaya naisipan kong dalhan ka. Iniabot niya ang dalang ulam na agad namang tinanggap ng lalaki. Salamat dito. Saktong-sakto lang dahil kaluluto ko lang ng kanin. Aso ka pala, paanyaya niya rito ngunit tumanggi na ito, dahil may pupuntahan pa umano ito. Ganun ba? O Sige, salamat. Walang anuman. Kapag may sobra ulit, dadalhan kita. Anito sabay tuluyan ng nagpaalam. Inihatid pa muna ni Clinton ang tingin ng papalayong dalaga, hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Isinarado niyang pinto at saka nagtungo sa hapag. Nagsandok na muna siya ng kanin. Pagkatapos ay binuksan niya ang tupperware at sumandok doon ng konti. Sa unang tikim ay napapikit pa siya dahil sa sara. Ganun karami ang dala nito sa kanya at ito pa lamang ang pangalawang beses niyang nakakain ng ganung ulam. Una niyang tikim noon ay luto pa ng kanyang yumaong ina. Housewife material nga siyang talaga. Nakangiti niyang sambit sa kadinamihan ng ulam hanggang sa hindi niya namalayang naubos niya na nga pala ang dinala sa kanya ng babae. Samantala, excited na bumaba ng tricycle si Catherine sa harapan ng bahay ng kanyang nobyo. Bit-bit ang niluto niyang ulam. Hindi pa siya kumakain dahil nais niyang makasabay ito. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto ng bahay nito at maya-maya lamang ay pinagbuksan siya nito. Babe, tila nagulat pa ang lalaki nang makita siya. Oo, bakit parang gulat na gulat ka na makita ako? Bawal na ba akong pumunta rito? Nasa tono niya ang pagtatampo. Hindi naman. Nabigla lang ako. Halika, tuloy ka na. Tila napipilitan pa ito habang ang mga mata ay nagagalala. Napapansin yun ni Catherine, ngunit hindi niya nais na magkaroon na naman sila ng diskusyon. Kaya't isinawalang bahala niya na lamang ang kakaibang kinikilos ng nobyo. Agad nagtungo sa hapag si Catherine, para sana ihanda ang pagkaing dala ngunit laking pagtataka niya nang makitang 2 pares ng plato na nakapatong sa lamesa. May kasama ka ba rito, bebe? Umuwi na ba si Tita Marina? Takang tanong niya sa nobyo nang sumunod ito sa kanya. Naku, wala akong kasama rito.
Saka hindi pa umuwi si Mamay. Kay ano yan? Kay Pareng Jude. Tama, kay Pareng Jude yan. Yan, pinagkainan niya kanina. Pumunta siya rito kanina eh. Nagutom kaya pinakain ko na, pero umalis din naman siya kaagad kanina, dahil tumawag, yung girlfriend niya. Mabilis na tugon nitong pinaniwalaan naman agad ni Catherine. Ganun. Sayang naman, tong hinanda ko, dahil nakakain ka na pala. O sige, ako na lang ang kakain, dahil mukhang busog ka naman. Ngiting sambit niya na tinango naman agad ng kanyang nobyo. Sandali lang baby ha. Magdadamit lang muna ako at pagkatapos ay sasabayan na kitang kumain, kahit na nakakain na ako. Paalam nitong nakangiti namang tinanguan agad ni Catherine. Dali-dali namang nagtungo sa silid nito si Joshua, para paalisin ang isa niya pang nobya, na mahimbing pa ring natutulog. Diana, Bobby, gising na, mahina niyang tinatapik-tapik ang pisingin nito. Nagmulat naman agad ang kanyang mga matang babae, at buong pagsuyong inabot ang labi ng nobyo, ngunit pinigilan siya nito, kaya't laking pagtataka niya. Huwag na muna Bobby, dahil nasa baba si Catherine. Mabubuko tayo kapag hindi ka pa umalis eh. Mahina niyang sabi na ikinakunot nito ng no. Akala ko ba hihiwalayin mo na ang babaeng yon? Hindi ako alis. Dito lang ako. And that's final, matigas nitong sabi na ikinahila sa mukha ni Joshua. Okay, fine. Pero dito ka lang ha. Huwag na huwag kang lalabas. Pangungondisyon niya rito na inirapan lamang ng babae. Diana, please makinig ka naman Naiirita na siya, dahil kinakarelasyon lang naman niya ang babae, para mapunan ang mga pangangailangan niya, na hindi na ibibigay ng kanyang nobya. Inis itong sabi, bago pabagsak na nahigat saka nagtalukbong ng kumo. Iling-iling naman si Joshua, na kumuha sa kabinet niya ng pangitaas. Matapos umalis sa sariling silid ay inilok niya muna yon. Pagkatapos ay dali siyang bumaba at dumietso sa hapag. Pasensya na bebe, medyo natagalan. Hinalikan niya sa pisngi ang nobya nang makalapit rito. Gumiti naman sa kanya si Catherine. Kumain na tayo, Anya. Sinunod naman ito agad, dahil kanina pang nagrereklamo ang tiyan nito. Ang sarap mo talagang magluto. Babe, I wonder na kagaya ka rin ng mga niluluto mo. Biro niyang tura na ikinapula naman ang pisngi ng babae. Kumain ka na nga lang bebe. Damihan mo ang kain mo, para naman magkalaman-laman ka. Masyado ka nang pumapayat, dahil sa pagigiging workaholic mo. Idinaan niya na lang sa paglalagay ng ulam sa plato nito, ang pagkailang na nararamdaman. Kahit kasi 2 taon na sila ng nobyo, ay hindi pa rin siya komportable, kapag napag-usapan ng topic tungkol sa pagninit. Kailan mo ba talaga planong isuko sa akin, yan babe? Matagal ko nang gustong makuha, yan pero hanggang ngayon hindi mo pa rin sinusuko sa akin. Hindi ka ba sigurado sa akin? Duda ka ba sa nararamdaman ko para sa'yo? Mahimig ng pagtatampo sa boses nito na agad namang iniling ng babae. Matagal na rin nating napag-usapan babe, na kapag kinasal na tayo saka ko lamang to ibibigay sa'yo. Gusto kong maging sagrado ang lahat ng sa atin, Joshua. Intindihin mo naman sana, nagpapaintindi niyang paliwanag rito, ngunit hindi na sumagot pa sa kanya ang nobyo, kaya't napabuga siya ng hangin. Mahal kita, Joshua. Ikaw lang ang lalaking gusto ko. Malungkot niyang wika ngunit hindi na talaga siya inimikan ng kanyang nobyo. Natapos silang kumain nang hindi na siya iniimik ng lalaki. Ngunit kahit na hindi siya nito kinikibo, ay naging masuyo pa rin siya rito. Sinabi niya pang sasamahan niya ito sa pagtulog ngayong gabi, ngunit mariin siya nitong tinanggihan, kaya't nakaramdam siya ng sakit lalo na nang ipagtabuyan na siya nitong palabas. Bagsak ang balikat niyang umuwi na lamang sa kanila. Napabuga siya ng hangin nang sumalubong ang katahimikan sa kanya. Nalulungkot siya sa pagiging mag-isa. 20 anyos lamang kasi siya noon nang mamaalam sa mundo ang mama niyang may breast cancer. 4 na taon pa lamang ang lumipas, at ang ama niya naman ang namaalam dulot rin ng sakit nito. Ipinatong niya sa lamesa ang shoulder bag. Matapos roon kumuha ng pera. Bibili siya ng inumin na siyang tutulong sa kanya, para maibsan ng kalungkutang bumabalot sa kanya, sa mga sandaling to. Magiinom ka, boses, yon na nagmumula sa kanyang likuran. Liningon niya ang lalaki, saka pilit ritong ngumiti. Gusto mo rin bang uminom? Imbes na sumagot ay inaya niya na lamang ang lalaki. Hindi ako pala inom pero para sa'yo sasamahan kita, dahil ayokong maramdaman mo ang pagigiging mag-isa. Sa sinabi nito ay nakaramdam siya ng saya. May dahilan ba ang paglalasing mong to? Tanong niya nang sinimulan niya ng pagsasalin sa kanilang mga baso na binili nitong alak, matapos nilang maisaayos ang inumin pati na ang sisig na pulutan na madali ang niluto ni Catherine. Nalulungkot kasi ako, Clinton. Nakikita mo naman siguro na mag-isa na lang ako.
Yung nobyo ko naman nagtatampo sa akin. Malungkot na pura niya, at saka tinungga ang gin, at pagkatapos ay nagsalin ulik at mabilis niyong ininom. Dahan-dahan ka lang at baka malasing ka. Masakit sa ulo ang hangover. Pagpapaalala niya rito ngunit ngumiti lamang sa kanya ang babae. Half day lang naman tayo bukas dahil linggo kaya huwag mong problemahin. Yung hangover na yan, Anya. Inumin mo na rin yang gin mo. Turo nito sa shot glass na hindi pa rin ito tinutungga. Sinunod naman ni Clinton ang sinabi nito. Tinungga niya ang inuming bago sa panlasa niya. Whiskey lamang kasi ang iniinom niya, kaya naman ang gumuhit sa lalamunan niya, ang ginay-mariin siyang napapikit nguni agad ring napamulat ng tawanan siya ni Catherine. Halatang halata na hindi ka sanay uminom Bibihira ng lalaking katulad mo Good for you, malusog pa ang atay mo. Sa akin kasi baka nangingitim na dahil sa gabi-gabi kong pagtungga. Anya't saka muling tinungga ang ala. Itong inumin lang kasi na, nagpapatulog sa akin Hirap kasi akong makatulog dahil sa insomnia ko. Pagtatapat niya at muli sanang tutunggain ng ginang pigilan na siya ni Clinton. Tama na yan. Hindi mo kailangang sandalan ng ala. Pwede mo akong sandalan. Pwede mo akong sabihan ng mga mabibigat mong dinadala. Sasamahan kita, Catherine. Hindi mo kailangang maramdaman ang pagiging mag-isa, dahil palagi na kitang sasamahan. Itinabi niya ang baso pati na ang botet sa kanya. Isinandal ang ulo ni ito sa kanyang balikat. Matulog ka na. Babantayan kita at hindi ako aalis, magtiwala ka. Wala akong gagawin sa iyong masama, masuyo niyang sabi na nagpangiti naman sa babae. Ipinikit ni Catherine ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang kamay nitong ipinatong sa balikat niya. Ngunit wala siyang naramdamang pagtutol doon. Unti-unting bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Salamat, Clinton, mahina niyang sambit hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng antok. Hindi mo deserve ang malbasurang pagtrato ng bulakbol na engineer na yon. Hindi siya ang lalaki para sa'yo, Catherine. Hindi siya ang makakasama mo kundi ako. Sisiguraduhin kong mamumulat ka sa kalokohang ginagawa ng walang hiyang Hakob na yon. Mahina man ngunit may diin niyang sambi. Sinundan niya kasi kanina si Catherine, at kitang-kita niya sa bintana ng silid noong lalaki ang isang babae, na walang saplot. Kitang-kita niya rin kung papaanong ipinagtulakan ng lalaki ang babaeng inaasam-asam niya. Gusto niyang sugurin ang lalaki kanina ngunit pinigilan niya, dahil merong tamang panahon para gawin niya yon. Ipinatong niya ang ulo sa ulo nito, saka dinampian ng kanyang palad ang malambot nitong pisngi. Maingat niya ring dinampian na magaang nahalik ang noo nito, saka siya pumikit din naman niya, ang pusong pumipintig ng malakas. Ang lalim naman ng tama ko sa'yo, ang kanyang isip, habang ang labi niya ay merong nakapaskil na ngiti. Ni hindi niya namalayang tuluyan na rin pala siyang nakatulog. Kinaumagahan ay naunang nagmulat ng mata si Catherine. Nagulat siya sa posisyon nila ni Clinton, ngunit sinarili niya ang pagkabigla, upang hindi maistorbo ang tulog nito. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata nang gumalaw ito. Umakto siyang tulog hanggang sa maramdaman niya ang pag-alis ng ulo nitong nakapatong sa kanya. Naramdaman niya rin ang titig nito sa kanya. Gusto niya nang imulat ang kanyang mga mata ngunit tila pinipigilan siya ng isang bahagi ng kanyang isip. Kaya't ipinagpatuloy niya ang pagtutulog-tulugan, hanggang sa maramdaman niya ang mainit na hininga malapit sa kanyang noo. Napalunok na lamang siya nang dumampi ang malambot nitong labi sa kanyang noo. Good morning MY Sunshine. I know that you're already awake before I opened my eyes. So better open it kung ayaw mong labi mo na ang sunod kong dampian. Pause ang boses niyang sabi, sa babaeng agad-agad namang nagmulat ng mga mata. Napangiti siya lalo, dahil sa namumula na ito, at hindi magawang tumingin sa kanya ng diretso. Good morning MY Sunshine. Bati niya ulit dito. Good morning din, uwi ka na dahil may pasok pa ngayon. Mabilis niyang sabit saka dali-daling iniwan ito sa salas at nagmamadaling kumasok sa sarili niyang silid, habang hawak ang dibdib niyang tila nakikipagkarera. Ngiting tagumpay namang tumayo si Clinton. Nagpaalam pa siya sa tono na medyo malakas para marinig siya nito, bago siya tuluyang umalis. Naghanda muna siya ng agahan pagkarating sa inuupahang silid. Matapos ay sisipol-sipol niyang binuksan ang gripo, at na mapuno ay naligo na siya. Minadali niya ang pagkilos dahil excited na siyang makitang muli ang inaasam na dalaga. Handa na sana siya sa paggayak ng tumunog ang cellphone niyang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Alex, bakit? Bungad niyang tanong sa kapatid nang sagutin ang tawag nito. Anong katarantaduhan na naman ang pinagagagawa mo diyan Clinton? Nailayo niya sa tenga ang cellphone, dahil sa lakas ng boses ng kanyang ama. Naiimagine niya ang mukha nitong nanggagalaiti sa sobrang gali. Ngunit wala siyang pakialam sa galit nito. Kahit itakwil siya nito ay wala rin siyang pakialam. I'm just having some fun saka ano pa bang bago.
Lahat naman ng gawin ko, katarantaduhan lang para sa inyo. I'm always a failure to you. Walang kaabog-abog niyang tugon sa ama nang ibalik sa tenga ang cellphone niya. How dare you talk to your father like that? I'm warning you, young man. Bumalik ka rito kung ayaw mong sirain kung buhay ng babaeng kinababaliwan mo. Banta nitong nagpaliyab kay Clinton. Kantiin niyo ng lahat, huwag lang si Catherine. I love her. She's my happiness and my everything. Kaya't oras na ginalaw niyo siya, hindi niyo rin magugustuhan ang ibabalik kong ganti. Nagbabaga ang kanyang mga mata habang ang kanyang kamay ay kuyom na kuyom sa labis na galit. Huwag mo akong hinahamon. Yun lang at binaba na ni Mr. Fernando Bautista ang linya. Naibitaw niya ng malakas ang cellphone sa pader sa labis na galit para sa ama. Nagkapira-piraso yon sa sobrang lakas ng impact. Napahilamos siya at saka pabagsak na naupo sa sofa. Hindi siya natatakot sa banta ng kanyang ama, ngunit natatakot siya sa maaaring mangyari sa babaeng mahal niya. Bumuga siya ng hangin ng ilang ulit bago tumayo. Hindi siya maaaring magpaapekto, ngunit hindi rin siya maaaring magpakampante. Kilala niya ang ama. Kapag nagbitaw ito ng banta ay talagang ginagawa nito, kahit na meron pang madadamay na ibang tao. Sa huling pagkakataon ay bumuga siya ng hangin bago tuluyang lumabas ng inuupahang silid. Diretso lamang ang lakad niya nang ang tumawid sa kalsada. Lete kayata pogi. Puna ni Nina ng daanan siya ni Clinton. Napasarap ang tulog ko eh. May kaltas ba kapag lete? Pabiro niyang tanong. Hindi ako nangangalat ng sahod. Sabat ni Catherine na ikinangiti naman kaagad ni Clinton. Good morning, ma'am. Sinaluduhan niya ito ng madalian, sabay pikit ng isa niyang mata rito. Nakatulog ka po ba, ma'am Catherine, kagabi ng mahimbing? Ngising dugtong niya pan, ngunit inihirapan lamang siya nito at saka tinalikuran. Ang kute mo, ma'am, ang sarap mong iuwi. Banat niyang ikinatili ni Nina. Dahil kanina pa itong kinikilig sa kanilang dalawa. Manahimik ka nga riyan, Nina, para kang inahing manok na sinasakal. Sita niya sa dalagang tinawanan lamang nito, lalo na nang makita ang magkabilaan niyang pisngi na mumula. Magtrabaho ka na down sa likod, masungit niyang mando kay Clinton. Yes, ma'am, sagot niya. Good morning ulit, ma'am. Pahabol niya pa bago tuluyang pumunta sa likod. Iling-iling namang napaupo sa silya si Catherine. Loko-lokong lalaki, nasambit na lamang niya. Gwapong loko-loko nun, ma'am. Banat pa ni Nina na ninusuan lamang niya. Ang daldal mo, isusumbong kita kay Fred niyan, ha. Natutulala ka down sa lokong yon. Pananakot niya ritong agad namang tumalab dahil tumigil na agad ito. Sunod-sunod nang nagsulputan ng mga Alex Tomers, kaya't naging busi na silang lahat. Hanggang tanghali lang silang magbubukas, kaya pagsapit ng 11:30 ay nagsara na sila. Ibinigay na rin ni Catherine ang sahod ng mga empleyado niya, kabilang na rin si Clinton. Lingguhan kasi siya kung magpasahod. Hindi ka pa ba uwi? Nakauwi na silang lahat, ikaw na lang ang naririto. May kailangan ka ba? Kulang ba ang binigay ko sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong. Pero mamaya pa, kapag pumayag ka ng sumabay sa akin na kumain diyan sa malapit na karinderya. Iminwestro pa ng kanyang nguso ang sinasabi niyang kainan. Nagluto ako kaya ikaw na lang. Mabilis niyang sagot Makikikain na lang ako, malawak ang ngiti niyang sabi na ikinataas ng kilay ni Catherine. Pwede ka namang makikain, pero bilisan mo lang dahil pupunta ako kay Joshua para sabay kaming mananghalian. Pangungondisyon niyang sunod-sunod naman itong tinanguan. Alika na sa loob, ayaan niya rito. Anong tawag dito? Bakit parang nilagyan ng food color ang manok? Inusenteng tanong ni Clinton sa inihaing pagkain sa kanya ni Catherine. Chicken kuransyo nga. Ganun ba, chicken curry, palang tawag dito? Kakamot-kamot sa ulo niyang sambit, saka sinimulang kainin ang inihain nito sa kanya. Hindi ka ba kakain? Tanong niyang binabagalan ng kilos pati na ang kanyang pagkain. Doon nga ako sa bahay ng nobyo ko kakain, kaya kung pwede pakibilisan, dahil nakakaabala ka na. Naiinis yang ang sabi, habang panay ang tingin sa suot na relo malapit na mag-12. Bilisan mo namang kumain, Clinton. Pag-aapuran niya, ngunit mas lalo naman itong binagalan ng pagkain. Nananadya ka ba? Tikon niyang tanong, ngunit inosente lamang itong umiling sa kanya, kaya't nanlalaki na lamang ang ilong niyang kinalma ang sarili. Aalis na ako, ha, bahala ka kung anong gusto mong gawin dito sa bahay, basta siguraduhin mong kapag aalis ka na ay isasarado at ilalok mo ang pinto, o kay sige na be. Hinirap pa niya pa ito bago tuluyang tinalikuran. Huwag mo siyang nang abisuhan na pupunta ka, para naman masurpresa siya malaman niyang. Pahabol rito nang lalabas na ito ng pinto, na hindi man lang siya pinansin ni Catherine, at agad na nagpara ng tricycle na makalabas sa kanilang bakuran. Pag-aalis naman ni Catherine ay binilisan na ni Clinton ang kanyang pagkain. Kailangan niya kasing sundan ang babae. Dahil baka matuklasan na nito ang kalokohan ng nobyo nito.
Kailangan niya mabigwasan ang pagmumukha ni Joshua. Kapag nangyaring nabuko na nga ito ni Catherine. Mabilis siyang nagpara ng tricycle at sinabi sa driver ang lugar kung saan siya paroroon. Sa kabilang dako naman ay kunot noong nakatingin si Catherine sa paris ng sandals na nasa labas ng bahay ng kanyang nobyo. Bahagyang nakabukas ang pinto, kaya't dahan-dahan siyang pumasok at doon ay lantaran niyang nakikita ang makamundong pagsasalo ng nobyo niya, pati na ang babaeng kaisa nito. Gusto niyang sugurin ang lalaki at pagsasampalin ngunit tila napako na ang kanyang mga mata sa kinatatayuan. Napakasagana na rin ng luhang kumakawala mula sa kanyang mga mata. Natutop niya ang bibig nang tuluyang bumaon ang lalaking akala niya, kanya lamang sa babaeng ito, hanggang sa nabitawan niya ang dalang ulam. Catherine, agad na lumayo si Joshua kay Diana at dali-daling sinuot ang nagkalat niyang saplot sa sahig. Bebe, let me explain, inakit niya ako, kaya ito nangyari so sorry, ikaw lang ang mahal ko, maniwala ka. Sunod-sunod niyang sabi ngunit isang malutong na sampal lamang ang natanggap niya mula sa nobya nang makalapit siya rito. Bakit mo nagawang lokohin ako, Joshua? Minahal kita ng buon ngunit bakit mo nagawang gaguhin ako? 2 taon na tayo, 2 taon, Joshua. Puno ng sakit niyang sumbat. Hindi mo kasi naibibigay ang pangangailangan ko, kaya ako naghanap ng iba. Nakayuko at matapat niyang sagot na mapait na manginis ihan ni Catherine. Hayop ka. Ang kati mo, napakawalang hiya mo. Sinayang mo lang ang lahat, ang dami-dami nating pangarap pa sa futuro natin ngunit, dahil lamang diyan sa kalibugan mo nasira ng lahat na ibibigay niya, balahat ng pangangailangan mo, hapes malaya ka ng gawin ang ikakaligaya ng lintik mong batuta na namukhang tuotpik. Puno ng sakit niyang sambit saka ito tinalikuran at patakbong lumabas na hindi niya namalayan si Clinton na nasa gilid lamang. Susunod ako, Catherine, ngunit bago yun babasagin ko muna mukha ng sira ulong Jacob na ito. Sambit niya at agadang pumasok sa loob ng bahay ni Jacob. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Maangas na tanong ni Joshua sa lalaking hindi pamilyar sa kanya. Hindi mo naman kailangang malaman pa kung sino ako. Narito lang naman ako, para sirain niyang mukha mo na puro lang naman gawa ng siyensya. May diin niyang sambit at agad-agad itong sinugot. Buong lakas niyang pinadapo sa pisingin nito ang kanyang kamao, na siyang ikinatumba nito. Hindi pa siya nakontento at inulit pa ng inulik ang pagpapakawala rito ng malalakas niyang suntok. Tumigil lamang siya sa pambubugbog sa lalaki nang mawalan na ito ng malay. Tumayo siya at binalingan ng umiiyak sa isang sulok na babae. Habang balot ang katawan nito ng kurtinang hindi gaanong kakapalan, kaya't kita ang lawlaw nitong hinaharap pati na ang madamo nitong gitna. Niwalakala sa kalingkingan ni Catherine, I wonder kung ilan na ba ang lumamas diyan sa lawlaw mong dibdib, at kung ilang batuta na bang pumasok sa kuweba mong maluwag. Panunuyan nito na ikinang isilamang nito. Pinulot niya ang damit sa sahig saka iyon pinuna sa puno ng dugo niyang kamao, at pagkatapos ay lumabas na siya, at agad nagpara ng tricycle. Malayo pa lamang ang sinasakyang tricycle ni Clinton sa bahay, at sa hardware ni Catherine, ay tanaw na niya ang kaguluhang nagagana. Kuya, bilisan mo, mandon niya sa driver, na agad naman itong sinunod. What the hell is happening here? Dumagundong ang boses niya, pagkababa ng tricycle, sa mismong tapat ng tindahan. Nakuyom niya rin ng kamao, dahil sinira ng mga tauhan ng daddy niya ang tindahan ni Catherine, pati na ang mga paninda. Pinagsisira rin siniguro, talagang wala na mapapakinabangan, old man nanlilisik ang kanyang mga mata na matanaw ang amang hawak sa braso ang babaeng mahal niya na mugtong-mugto na ang mga mata sa labis na pag-iyak nito. Tumakbo siya papalapit sa mga ito ngunit hindi pa siya tuluyang nakakalapit nang harangin siya ng 4 na tauhan ng kanyang ama. Hinanda niya ang sarili para labanan ng 4 na lalaking hindi nalalayo ang taas at laki ng katawan sa kanya. Isa-isa niyang nilabanan ang mga ito, hanggang sa matagumpay niyang mapatumba ang 4 na tauhan ng kanyang ama. What have you done, John? Sige, Bautista, halos umusok ang ilong niya sa labis na galit. Para sa ama, nais niyang lapitan ng mahal ng patuloy sa paghigbi, nang mapatigil siya. Dahil sa paglabas ng baril ng kanyang ama, at walang ano-anong itinutok yun mismo sa sentido ni Catherine. Clinton, natatakot ako. Nanginginig at basag na ang boses niya nang salubungin ng mga mata ng lalaking hindi niya inakalang anak pala ng makapangyarihang tao. Ayoko pang mamatay, takot na takot niyang pagsambi. Dad, please, tama na. Nang hihina niyang pakiusap sa ama, habang unti-unting lumalapit sa takot na takot niya na mahal, gusto niyang yakapin at pawiin ang takot nito. Wala rin siyang takot sa mga balang pinapakawalan ng ama niya. Kapag hahakbang siya, di bal na malumpo siya, basta't maalo niya lamang ang babaeng mahal na mahal niya. Tumigil ka na. Itigil mo na ang kahibangang to, Clinton, pagbabanta ni Mr. Fernando Bautista, ngunit tila bingi ang kanyang anak at patuloy na humahakbang palapit, kaya't wala siyang ibang pagpipilian, kung hindi ang tuluyan patamaan ng paa nito,
Natigil siya sa paghakbang ng bumaon sa laman ng paa niya, ang bala mula sa baril ng kanyang ama puno ng hinanakit niya itong tinitignan, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Napakasama mong ama ngayon na lang ulit ako, nakaramdam ng ligaya magmula na mawala si Mumi, alam mo ba yon? Tapos hahadlangan mo pa, anong klase ka bang ama? Panunumbat niya sa puntong yun, ay nawalan na ng malay si Catherine. Hirap man dahil sa tama ay dinaluhan ito ni Clinton. Hindi naman mapigilang maawa ni Mr. Fernando Bautista, kaya't sumenya siya sa mga tauhang tulungan ng dalawa. Dalhin niyo sila sa ospital. Utos niya sa mga tauhan, at agad nang tumalikod, kasama pang iba pa niyang tauhan ni hindi niya nalingon pa ang panganay na anak. Mabilis namang nadala sa malapit na ospital ang dalawa, idiniretso agad sa si Clinton. Dahil kailangang matanggal ang balang bumaon sa kanyang mga paa. Habang si Catherine naman ay unti-unti nang nagkakamalay. Nasaan ako? Si Clinton, asan si Clinton? Nag-hysterical niyang tanong nang bumalik sa isipan ng mga nangyari, bago siya nawalan ng malay. Huminahon lamang po kayo, miss. Nasa air na po yung kasama niyo, at kasalukuyang tinatanggal ang balang bumaon sa kanya saan ng doktor, na ikinatuwa ni Catherine. Diyos ko, huwag niyo po siyang pababayaan. Usal niya habang tahimik na tumatangis, alalang-alala siya. Para kay Clinton, hindi niya maipaliwanag yung takot na nararamdaman niya nang makitang bumaon ang bala ng ama nito rito. Gusto niyang humiyaw, para sitahin ang ama nito, ngunit hindi niya magawa dulot ng sobra-sobrang takot. Dos, dalhin niyo po ako kay Clinton, gusto ko po siyang makita at makausap-pakiusap. Tumango naman ang doktor sa kanito, inutusan ng nurse na kumuha ng wheelchair. Samantala kapapasok lamang kay Clinton sa ICU, wala siyang malay, dahil sa gamot na itinurok sa kanya, para lamang kumalma at makatulog siya nung mga oras na tinatanggal ang bala sa kanyang paa. Nais niya, kasing alamin muna ang kalagayan ni Catherine, bago ng mga doktor tanggalin ang bala sa kanyang paa. Pagkahabag naman ang namutawi, kay Catherine pagkapasok sa silid ng ICU, matapos makita sa gitna ang walang malay na lalaki. Clinton, ayos ka lang ba? Gusto niyang kalt ka ng sarili. Dahil sa katanungang lumabas sa kanyang bibigay yung nakikita niya namang hindi ito okay. Gumising ka na dyan please eh. Inabot niya ang palad nito at saka yung dinala sa kanyang pisngi. Huwag namang pati ikaw mawawala pa sa akin. Espesyal ka na sa akin Clinton, kaya please gumising ka na dyan. Paus na paus niya ngunit pinipilit paano ko pa rin masabi, yon dahil sa pag-asang may rinig niya ako. Damayan mo ako, tulungan mo ako. Yung tindahan ko, kailangan pa nating ayusin, dahil may mga tao akong kailangang pasahurin. Kailangan nila ng pulong ko. Si Nina, may sakit ang nanay niya. Si Tony naman, may 4 na anak na pinapaaral. Habang si Steve ay isang working student, kaya hindi po pwedeng hindi ko maitayo muli ang hardware ko. Napapasigaw niya. Unti-unti namang nagmulat ang kanyang mga mata si Clinton nang marinig ang mumunting hikbi ng babaeng mahal niya. Tahan na, My Sunshine. Paus ang boses na sambit nito. Agad namang nagpunas ng luha si Catherine gamit ang likod ng kanyang palad, habang ang sipon niya ay basta na lang niyang isiningit sa laylayan ng damit niya. Palihim na lamang na natawa si Clinton sa ginawa ng dalaga. Salamat naman at nagkamalay ka na. Sa huling pagpatak ng kanyang luha, palad na ni Clinton ang pumawi sa yon. Tahan na. Hindi natin sila pababayaan. Okay. Tutulong ako, pangako yan. May ngiti sa labi niyang wika, sa kahinaplos ang pisngi nito. Patawad, Kath. Atawad sa mga nangyari. Huwag mo sana akong kamuhian, dahil hindi ko ninaanin. Mahal kita, Catherine, buong pusong pagtatapat niya sa kanyang damdamin na ikinagulat naman ng babae. Natamem siya at hindi alam ang sasabihin. Nanatili lamang na magkatagpo ang kanilang mga mata, hanggang sa dahan-dahang bumangon si Clinton, at unti-unting inabot ang labi nito. Masuyo ang iginawad niyang halik. Ngunit hindi naman, yun nagtagal, dahil tinulak siya ng marahan ni Catherine. Huwag mo naman akong madaliin. Kagagaling ko lang sa breakup eh. Nakayukong wika niyang ikinangiti naman ni Clinton. Pasensya na. Nadala lang, napapakamot sa batok niyang paumanhin dito. Pwede payakap na lang. Sa yakap mo kasi ako huhugot ng lakas. Anya na agad namang pinaunlakan ni Catherine. Thank you, My Sunshine. Mahina niyang sabit sa karito yumakap ng mahigpit. Naghiwalay lamang sila nang dumating ang mga kasamahan nila sa hardware. Napapangiti na lamang ang dalawa, dahil sa paulit-ulit na tanong nila Nina, Tony, at Steve sa kanila kung ayos na bang talaga sila. Inabot din ng 3 araw, bago pinalabas ng ospital si Clinton. Pagka-uwi nila ay wala silang sinayang na oras sa paglilinis ng mga nasira, at nagkalat na kagamitan, at produktong hindi na mapapakinabangan pa. Gamit ang perang dala ni Clinton, ay nagtulong-tulong silang muling patayo ang hardware ni Catherine. Kung dati ay Zamora's Hardware ang pangalan ng hardware ni Catherine, ngayon ay Cathy Clint na.
Ayon din sa kagustuhan ni Catherine, na paghaluin ang pangalan nila ni Clinton. Isang buwan rin ang ginugol nila sa pagkukumpuni, bago tuluyang naipatayo ang hardware ni Catherine. Maluha-luha pang dalaga, habang pinagmamasdan niyang mas malaki na kumpara sa dati. Next project ay ang panliligaw ko naman. Anya habang nasa likuran siya ni Catherine, na emosyonal na pinagmamasdan ang nabuo na muli nitong tindahan. Agad namang humarap sa kanya at mahigpit na yumaka. Salamat ng marami, Clinton. Hindi mo lang alam kung gaano mo akong napasaya. Madamdaming sambit nito na nagpangiti kay Clinton. Walang anuman. Masaya ako dahil nagawa kitang pasayahin kahit na simpleng bagay na ito. Wika nito na iniling ng babae ngunit nanatili nakayakap sa kanya. Hindi ito simpleng bagay lang para sa akin, Clinton. Napakalaki ng ginawa mong tulong na ito para sa akin, sa amin. Mula pa sa lolo ko ang hardware na ito, kaya't napaka-importante ng Kathy Klein para sa akin. Kaya sobrang thank you. Hinigpitan pa niya ang yakap rito sa labis na gala. So, pwede na rin siguro kitang ligawan. Anya na sinagot naman ito ng isang tipid na tango. Really? Gulat at hindi makapaniwalang pinaharap niya ito sa kanya. Naman, pero asahan mo nang hindi magiging madali ang lahat. Okay, ngiting sambit niyang ikinangiti na malawak ni Clinton. Napasuntok pa ito sa hangin sa sobrang tuwa na animoy sinagot na siya. Ang naman ng reaksyon mo. Inapayagan pa lang naman kitang manligaw sa akin, pero ang saya mo abot hanggang langit na, natatawa niyang sabi rito. Para mo na rin kasi akong sinagot, anya na may ngiti sa mga labi. Sira, manligaw ka palang ano. Alam ko. Muli silang nagyakap ngunit daglian lamang dahil marami na ulik ang Alex Tomers nila. Mga bandang 10 oras ng umaga ay nagpaalam na muna sila Clinton at Catherine sa mga kasamahan dahil magtutulungan pa sila sa paghahanda ng pananghalian. Idineklara kasi ni Catherine na sasagutin niya ang pananghalian ng mga tauhan niya para naman hindi na mamasahe ang mga ito pauwi sa kanya-kanyang mga tahanan. Sa kanilang paghahanda ay hindi nawala ang kulitan, tawanan at asaran. Tikman mo nga ito, Clinton, kung okay na ang lasa, anya sa huling putahing niluto nila. Lumapit naman agad si Clinton hawak ang isang kutsarita, saka kumuha ng sabaw saka iyon tinikman. Tila siyang kinilig, dahil sa nanunuot na asim ng sinigang na niluto nito. Masarap, nag-thumbs up siya sabay ngiti na naman sa kanya ang babae, at agad na nakisuyo. Tanggalin na sa kalan, yung kaldero. Dadalhin na lang ba natin, pagkain nila sa tindahan? Tanong niyang tinanguan naman agad ni Catherine. Ako na lang ang magdadala nitong ulam at kanin, pagpipresenta niya. Sige, tinapunan niya lamang ng dagli ang tingin si Clinton, dahil busi siya sa tinitimplang juice. Grabe naman, pahanda niyo sa amin, Ma'am Catherine. Nakapantulog ng laway bulalas ni Tony matapos itong maghugas ng kamay. Nga, Ma'am Kath. Salamat sa malapiestang pagkain ha. Segunda naman ni Nina at Steve. Deserve nyo, to dahil mga masisipag kayong lahat. O siya, magsikain na tayo't magpakabusog. Kailangan maubos natin lahat ha. Wika niyang may ngiti sa labi. Sinuliapan pa niya pa si Clinton na nasa kanyang tabi. At masuyo itong ginantihan na matamis na ngiti. Kain na rin tayo, pag-aaya niya rito. Maupo ka na, Your Highness, at nang mapagsilbihan ka na ng gwapo mong hari. Kinindatan niya ito bago kumuha ng 2 plato. Palihim namang nasapo ni Catherine ang kanyang pisngi na nag-init. Lantaran pala siya kung manligaw, sa isip-isip niya. Salamat, ngiting sambit niya nang ibigay na nito sa kanya ang platong nilagyan nito ng pagkain. Welcome. Muli ay kinindatan niya ito. Naupo na rin siya sa tabi nito at natutuwa sa mga kasamahang inaasar sila na kesyo. Huwag na raw nilang patagalin. Hindi kailangang madaliin ang lahat, Tony. Kailangan kong paghirapan ang magiging premyo ko. Ngiting patol niya sa pagbira ng mga ito. Sumang-ayon naman ang lalaki sa kanya. Panay pa rin ang biruan nilang lahat habang kumakain. Nang matapos ay sina Clinton at Catherine na rin ang nagligpit. Dahil may mga mamimili ng kailangang asikasuhin ng mga tauhan nila. Ano kaya kung mag-set tayo ng outing sa kanilang lahat? Triat natin sila sa isang beach kasama ang pamilya nila. Once a year nating gawin, to all summer na susunod. Suhestyon ni Clinton nang magsarado na sila ng tindahan. Noon ko pa talagang gustong gawin, yan kaso hindi ko lang talaga nabibigyan ng oras at panahon. Pero ngayong narito ka na, pwedeng-pwede na. Basta't matulungan tayo Palagi mo akong katulong sa lahat ng bagay. Sunshine, ngiting sambit niya na ikinangiti rin nito dito. Dito ka na lang maghapunan, para naman may kasabay ulit ako. Gusto ko yan. Kung gusto mo rin dito na ako titira, para palagi kang may kasama. Sira. Hindi pwede no, namumula niyang sambit sa karito nag-iwas ng tingin.
Saka na pag sinagot na kita. Tumakbo siya papasok matapos niyang sabihin yon. Wagas naman ang pagkakangiti ni Clinton. Kinikilig rin siya, hanggang sa tuluyan na rin niyang ihakbang ang kanyang mga paa para sundan ang reyna niya. Ano palang ihahanda mo ngayong gabi? Tanong niya nang makalapit siya rito. Kar, di ba favorite mo yon? Tumango siya bilang tugon at dahan-dahang inyakap ang sarili mula sa likod nito. Clinton, ano bang ginagawa mo? Let's stay like this for a while, sunshine. Gusto kitang yakapin ng mahigpit. Isinandal niya ang baba sa lig nitong ikinasanghaap ni Catherine. Hindi mo kailangang kabahan, sunshine, dahil wala naman akong gagawin na hindi mo magugustuhan. Behave akong manliligaw, promise. Pagpapangaak niya bago tuluyang idinikik ang sarili rito. Ang sarap lang ang feeling ng ganito, kayakap ko ang babaeng gusto ko. Akiramdam ko pag-aari na kita, dugtong niya pa sa mahinang tono. Hindi naman magkamayaw ang puso ni Catherine, para na yung lalabas. Kumalas lamang ito nang merong kumatok. Ako na lamang ang magbubukas. Anitong tinanguan niya na lamang sa kalamang kumalma ang puso niya ng tuluyan na itong makaalis. Alex, ano na parito ka? Kunot ang noong tanong niya sa kapatid na ang mapagbuksan niya ito. Si Dad, wala na siya, Clinton. Sumabog ang sinasakyan niyang eroplano, habang papunta siya ng France. I need your help, bro. Hindi ko kayaong mag-isa, imporma nitong nagpabigay Clinton, hindi siya makapaniwala. Naging masama man sa kanyang ama ngunit ama niya pa rin ito at mahal niya ito. Nasaan ang katawan ni Dad? Tila may bumabara sa lalamunan niya sa naging tanong niyang yon. Umiling si Alex kasabay ng pagtulo ng luha nito. Abuat ang relo na lang ni Daddy nakuha ng mga otoridad. Nanlulumo namang napasandal sa gilid ng pintuan si Clinton. Hindi niya lubusang maisip na sa ganito lamang magtatapos ang buhay ng kanyang ama. Hintayin mo ako rito. Magpapaalam lang ako sagli at sabay tayong babalik na Maynila. Sambit niya na tinanguan lamang ng kapatid niya. Huminga siya ng malalim bago nagtungo sa kusina. Catherine, tawag niya rito. Oh, sino yung dumating? Nakangiti niyang tanong ng lingunin nito, ngunit agad ring nawala ang ngiti niya sa labi na makita ang kalungkutan sa mukha nito. May problema ba? Agad niyang iniwan ang ginagawa para duluhan nito. Hinaplos niya agad ang pisi ni Clinton na merong tumulong luha roon. Bakit gusto niya ring maiyak sa nakikitang emosyon sa mga mata ng lalaking kaharap? Wala na si Dad, wika niya ng kinabigla rin ng dalaga. Mahigpit siya nitong nyakap, kaya't naibsan ng bigat na kanyang nararamdaman. Nasa labas ang kapatid ko at sasama ako sa kanyang pabalik ng Maynila. Hindi man naging mabuti sa akin, sa atin si Dad, pero mahal ko siya. Kailangan kami ni Dad. May sunshine, kaya ko alis ngunit pangako babalik ako, at sa pagbalik ko itutuloy natin ang sa atin. Mahal na mahal kita, Mia Zamora, hinagkan niya ang noon ito. Hihintayin kita. Naluluhang sambit niya na ikinangiti ni Clinton. Sabay na silang gumala sa yakap ng isa't isa. Gustuhin niya mang sagutin ang pagmamahal nito ngunit merong tamang oras para sabihin niya rito ang tunay na nararamdaman. Kasabay ng pag-alis nito ay ang pagtulo ng kanyang luha. Lumipas ang 1 buwan hanggang sa naging 2 buwan nang walang Clinton ang nagpapakita. Namimiss niyo na siya, Ma'am Ano, anik ni na isang umaga dahil matamlay na naman ang boss nila. Bibihira na lang rin nila itong makita ng ngumiti at bibihira na ring makipagkulitan at biruan sa kanila. Nawala ang sigla nito magmula nang umalis si Clinton. Sobrang nina. Gustuhin ko mang puntahan siya, pero hindi ko naman alam kung saan. Bukod down ay natatakot din ako, wika niyang nakapangalumbaba. Natatakot ka naman sa Maam? Takang tanong niya. Takot na baka may mahanap na siyang iba. Babaeng hindi pakipot at hindi matagal sumagot ng, at I love you too. Malungkot niyang tugon. Ano ka ba naman, Maam? Hindi yun magagawa sa'yo ni Boss Clinton, dahil patay na patay yun sa'yo. Mahal na mahal ka kaya nun. Tiwala lang kasi, Maam. Malay mo maimportanteng ginagawa. Alam mo kasi ang mga mayayaman, Maam, kapag may nawawala sa isang miyembro ng pamilya, nililipat agad yung yaman at kapangyarihan. Ganun yung napapanood ko sa mga telenovela, saad nitong kinabok. Hininga lamang ni Catherine. Natapos pa ang maghapong walang kabuhay-buhay ang dalaga. Sinabihan niya rin ang mga tauhang huwag na munang pumasok bukas, dahil sa masama ang pakiramdam niya. Sa kabilang dako naman ay abala sa paghahanda sa sarili niya si Clinton. Tapos niya na kasi ang mga kailangang gawin. Naipasa niya na sa pangalan ng kapatid ang pagiging chairman. Natagalan siya sa pagbalik, dahil sa hinanda niyang plano, para sa kanila ni Catherine. Pinasadahan niya ng tingin ang refleksyon sa salamin. Siniguro niyang gwapo siya, pag nakita ng babaeng miss na miss niya na. Bumuga siya ng hangin, bago ibulsa ang maliit na kahong naglalaman ng singsing na iaalok niya sa mahal niya.
Hiling niya lang na sana'y pumayag ito sa magiging alok niya. Dahil kapag hindi ay masasayang ang lahat ng hinanda niya. Do you need some help? Nakasandal sa pinto si Alex nang tanungin niyang kapatid. Hindi na kaya ko na ito bro. Salamat, kumpiyansa niyang sagot sa kapatid na ipinagkibit balikat lamang nito. I'll pray for your success plan bro. Ngising sambit niyang tinanguan lamang ni Clinton. I got this bro. Maging alerto ka lang dahil kapag tumawag ako sayo, ibig sabihin nun, ay pumayag siya, kaya sabihan mo na agad ang simbahan bill niya. I got you to bro. Iniisip pa niyang sambit bago umalis dahil meron pa siyang tambak na gawain. Masaya siya para sa kapatid. Sana lang magkaroon agad ako ng pamangkin, para naman magkaroon ng tiyanak dito sa bahay. Mahina niyang turan. Samantala pa namang bumagsak sa kama niya si Catherine, saka doon ibinuhos ang emosyong bumalot na naman sa kanya. Miss na niya si Clinton. Sabi babalik din kaagad, pero hanggang ngayon wala pa rin. Puno ng pagtatampo niyang sambit. Bit na hinto lamang siya sa pag-emote ng may kumatok. Sino naman kayang taong mang-istorbo sa gitnaan ng gabi? Anya nagpupunas ng luha. Sandali lang naman, inis niyang sigaw. Ang paulit-ulit na kumakatok ang tao na nasa labas. Sino ba? Naputol sa hangin ang dapat niyang sasabihin, nang masilayan ang mukha ng lalaking pinangunguluhan, bulaklak na itinago niya sa likod. Clinton. Sunod-sunod muling tumulo ang kanyang mga luha. Kinabig naman siya nito sa biwang at mahigpit na niyaka. Akala ko hindi ka nababali. Akala ko naghanap ka na ng iba. Akala ko hindi mo na ako mahal. Sunod-sunod niyang sabi habang umiyak. Pwede ba namang mawawala ang pagmamahal ko sa'yo, gayong nakaukit ka na sa puso ko? Mahal kita, Catherine, mahal kaya tahan na. Pangako kung hindi na ako muling alis pa. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito, saka patuloy na hinahagkan ng noo at buhok nito. Kumala siya upang iabot ang bulaklak na hawak. Lumuhod din siya kaagad matapos nitong tanggapin ang bulaklak, dinukot niya rin sa bulsa ang maliit na kahon saka iyon binuksan at inialay sa babaeng minamahal. Napangiti siya nang muling tumulo ang luha nito, habang salon ng palad ang bibig. Maya Zamora, will you accept my love? Would you accept me to be your partner until the rest of our lives? Puno ng pagmamahal niyang tanong rito. Clinton, gusto kong makasama ka hanggang sa huling hininga ko. Gusto kong maging asawa mo, luha ang sagot niya. Wala namang pagsidlan ng tuwang nararamdaman ngayon ni Clinton. Dahil sa wakas ay nakamit niya rin na matagal nang inaasam na sagot mula rito. Unti-unti niyang isinuot sa palasingsingan nito ang binili niyang princess coat na diamond ring matapos. Yon ay tumayo na siya, at may ngiti sa labing pinawi ang mga luhang kumawala sa mata ng babaeng mahal niya. I love you, my sunshine. Mahal din kita Clinton ko. Puno ng pagmamahal niyang tugon. Tila tumaba ang puso ni Clinton sa narinig. Sobrang saya niya. Unti-unti niyang inilapit ang labi sa noon ito, saka iyon hinagkan inabot rin ng kamay niya ang baba nito, upang magpantay ang kanilang mga mata. Masuyo siyang ngumiti saka muling iniusok. Mahal na mahal kita, bago tuluyang magtagpo ang kanilang mga labi. Gamit ang paa niya, isinara niyang pintot saka binuhat si Catherine patungo sa silid nito. I love you, sambit niya sa pagitan ng kanilang mga halik, habang dahan-dahan niya itong inihiga sa kama. Buong puso niyang ipinaramdam kay Catherine ang pagmamahal niya. Napuno ng mahihina nilang halinghing ang apat na sulok ng silid. Naghiwalay lamang ang kanilang mga katawan nang tuluyang maramdaman ng pagod. Kinaumagahan ay tanghali na silang nagising. Masakit ba? Nasa tono niyang pag-aalala na mapangiwi si Catherine nang subukan nitong bumangon. Ganito pala kapag unang anang ikinangiti ni Clinton. Sa una lang yan love. Paniniguro niya sabay yakap sa biwang nito. Ang dami mo namang endearment sa akin, nakangusong reklamo niya. Hindi mo ba gusto? Gusto pero gusto ko isa lang para naman yun din ang tatawag ko sa'yo. Paliwanag niya. O sige, sa love na lang tayo, para naman palagi mo akong tinatawag na mahal. Namula naman ang magkabilang pisngi niya, hanggang sa pupugin na naman siya ni Clino ng halik dulot ng panggigigil sa kanya. Matapos maghanda ng pagkain ay pinagsilbihan na ni Clinton si Catherine. Hinintay niya munang makatulog ang babae, para maisagawa ang plano. Nang tuluyang makatulog si Catherine, ay dahan-dahan nang umalis si Clinton. Binalikan niya ang apartment at saka doon, kinuha ang perang itinatago niya sa ilalim ng kama. Asalamat na lamang siyang hindi pinakialaman ng landlady ang silid niya. Nang makuha ang pera ay nagtungo na siya sa mga bahay ng kasama sa trabaho. Sa wakas magiging misis na rin si Maam. Masaya kami para sa inyo boss. Sininayon. Kami rin boss, masaya kami para sa inyo ni Maam. Best wishes po. Segundo naman nila Steve at Tony na ikinangiti naman ni Clinton. Maraming salamat sa inyo. Naparito talaga ako.
dahil plano kong paunahin na kayo ng Maynila. May hotel na akong pinahanda para sa tutuluyan nyo. May sasakyan na rin na paparating para mahatid kayo sa hotel na sinasabi ko. Mamaya susunod na rin kami at bukas na bukas din magaganap na ang kasal. Salaysay niyang sinang-ayunan naman ang lahat. Bago umalis ay pinaghati-hati niya sa 3 ang 1 milyon niyang pera. Para naman merong magamit ang mga ito, na panimula, para sa pinapangarap na negosyo. Maluha-luha ang 3 sa sobrang saya. Masaya rin si Clinton na nakatulong siya sa kapwa.